Sa buong mundo may kanya-kanyang bersyon ng mga aparisyon at maligno at ito naman ang kanila na kwento, ang penanggalan. Sa umaga tila ba normal na babae ang penanggalan. Kadalasan sila ay mga hilot o nagpapaanak. Ngunit iba na ang usapan pagsapit ng kadiliman. Sinasabi na ang kanilang ulo ay humihiwalay sa katawan at saka makikita na ang katawan nito ay hinahabol naman ang kanyang nakahiwalay na ulo. Ayon sa tradisyon sa Malaysia na ang mga nagdadalang tao at mga bagong silang na sanggol ang kanilang madalas na biktima. Sinasabi na ang pangontra sa malignong ito ay maglagay ng matinik na halaman sa entrada ng bahay at espesyal na dasal. Ito ay upang wag makalapit ang penanggalang sa inyong tahanan. No Perabo ng Japan. Sa bansang Japan kilala ang aparisyon na ito bilang ang multo na walang muka. Ayon sa kwento na kapag nakatalikod ay aakalain na ito ay isa lamang na normal na tao hanggang sa matapatan o harapang makita o makasalubong ito. Sila ay ang mga kaluluwa na nasawi sa isang trahedya o hindi naman kaya ay pinaslang at hindi nahuli ang salarin. Ayon sa mga matatanda sa Japan ay hindi tulad ng ibang mga multo na kapahamakan ang dala. Ang mga no Perabo ay hindi mapanlinlang o mapanggambala. Ang nais lamang nila ay paalalahanan ang mga nabubuhay na maikli lamang ang buhay, kaya huwag magtanim ng galit o sama ng loob kanino man. Ang tsurel sa India. Sa bansang India, ang mga ina na pumanaw dahil sa panganganak ay pinaniniwalaan na nagiging mga tsurel. Sa mga nakakita sa malignong ito, sinasabi na sila ay may magulong buhok at ang kanilang mga talampakan ay nakaharap sa likuran. Nagbabalik ang mga tsurel mula sa kabilang buhay upang paghigantihan ang mga tao na hindi maganda ang ginawa sa kanila nang sila ay nabubuhay pa. Madalas sila ay nakakasalubong sa dilim at mga magubat na daanan. Sila ay madalas na galit sa mga kalalakihan. Kuchisake Onna. Ang ibig sabihin ng Kuchisake Onna ay ang babae na hiwa ang bibig tenga sa tenga. Isa ito sa pinaka nakakatakot na aparisyon sa bansa ng Japan. Sinasabi na makakasalubong ang multo nito na nakasuot ng face mask lalo na sa kalaliman ng gabi. Sa oras na maingkwentro mo ang multong ito, tatanungin kanya kung siya ba ay maganda sa iyong mga mata. Saka doon ay ilalabas niya ang nakakatakot na hiwa sa kanyang muka. Sa oras na mali ang maisagot mo ay siguradong aatakihin ka nito gamit ang matalim na kutsilyo o hindi naman kaya ay gunting. Sinasabi na ang pangontra sa multong ito ay sumagot ng hindi ko alam, imbis na oo o hindi. Si Larona. Ang naghihinagpis na babae ang ibig sabihin ng Larona. Sa bansang Mexico, unang sumibol ang kwento ng aparisyon nito. Ayon sa kwento, minsan sa isang bayan sa Mexico, may isang butihing ina at asawa. Ngunit ang kanilang pamilya ay unti-unti na nabuwag. Ito ay dahil sa pangangalunya ng kanyang mister. Humantong sa hindi na sila nito masyado na inuuwian pa, nahulog sa depresyon ang ilaw ng tahanan. At dahil sa sakit at puot na nararamdaman nito, kinuha niya ang buhay ng kanyang supling sa pamamagitan sa paglunod nito sa tubig. Nang matauhan ang ginang, saka nito naalala ang karumal-dumal na ginawa niya. Ito ay sa mga sarili na supling pa niya. Sa dalamhati, maging ang buhay niya kalaunan ay kinuha na rin niya. Kaya naman ang kanyang kaluluwa ay madalas na marinig na umiiyak at pagala-gala. Hinahanap nito ang kanyang mga pinaslang niya na sariling supling. Ayon sa paniniwala ng mga Mexicano na sa oras na marinig ang pagtangis o makita ang aparisyon nito ay signos ito ng kamalasan o mayroong mangyayari na sakuna. Ang preta. Para sa mga naniniwala sa Budismo, ang aparisyon ng preta ay ang hindi matahimik na kaluluwa. Sinasabi na sila ay mga taong pumanaw ng maraming nagawa na pagkakasala, kaya sila ay lubos na pinahihirapan. Ayon sa pagsasalarawan, ang mga preta ay may napakaliit na bibig at maging ang lalamunan. Kaya naman imposible na sila ay makainom at makakain. Ito ay kahit inaalay na ito sa kanila. Sila ay ang simbolo ng karma, ng pagiging ganid at pagiging materyaloso na siya namang matinding ipinagbabawal sa paniniwala ng mga Budismo. Ang
pisacha. Sa paniniwala ng mga Hindu, mayroon silang nakakatakot na espiritu na tinatawag na ang pisachas. Ang espiritong ito ay may kakayahang sumapi sa buhay na tao. Ayon sa mga Hindu, na ito ay ang kaluluwa ng mga masasamang tao na noon na ay nabubuhay pa. Sila ay pumanaw sa napaka-bayolente na pamamaraan. Agresibo ang kaluluwang ito, kaya naman sila ay talaga naman mapaminsala. Kinakailangan ng ritual upang sila ay mapaalis sa kanilang tao na sinasaniban. Ang mga Doppelsoldner. Sa paniniwala ng mga Aleman o mga German, meron silang tinatawag na mga multo na mga sundalo. Ito ay ang mga Doppelsoldner. Sila ay ang mga kaluluwa ng pumanaw na mga sundalo na paulit-ulit na nakikita ang aparisyon sa kung saan nangyari ang digmaan, na siya namang parehong lugar kung saan sila ay nasawi. Sila ay hindi matahimik dahil sinasabi na sila ay pumanaw nang hindi nila natitikman na ang dapat ay para sa kanila. Katulad na lamang ng tamang benepisyo at bayad sa pamilya ng kanila na naiwan. Kadalasan kapag nakasasalubong sila ay nakakataranta dahil tila ba ang asal ng mga kaluluwang sundalong ito ay sila pa rin ay nakikipagdigma sa gera. Mga katinagalog ko, saksakan papupala ng dami ang maligno at mga aparisyon sa buong mundo. Maganda rin naman na sila ay ating kilalanin. Ito ay upang mas maintindihan natin ang paniniwala ng iba't ibang kultura sa iba't ibang bansa. Mga katinagalog ko, alin sa mga aparisyong ito ang tila pa nakapaninindig ng balahibo? Isulat po ang inyong sagot sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang pinakamagandang sagot po ay magkakamit ng 100 Gcash load. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.